Magandang hapon po sa kanilang lahat. Good morning, good afternoon everyone. You surprises me. I never thought that there will be this many people dito sa Tacorong at this day and at this hour. Nandito po kayo, hindi dahil sa akin, kung hindi dahil kay Jesus. Nandito rin ako, hindi dahil sa inyo, kundi dahil din kay Jesus na ating sinasamba at pinaniniwala ang Diyos. At siya po ang nagpapagaling, and that is my advocacy. Ang akin pong ipinipreach sa lahat ay meron tayong Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, nagpapagaling, at maawain sa ating lahat. Kahapon, may isang teenager doon po sa Monte Maria sa Alfonso, Cavite. Ganito rin karami ang tao. Siya po ay galing Guam. Sabi niya, I came from Guam, USA, to thank you. He's 15 years old. Because last December, noong pong Disyembre, he came all the way from Guam para magpagaling because of his psoriasis. Mayroon po siyang skin problem since birth. At sabi niya, at sabi ng nanay, we tried everything, ginawa na namin lahat, pero hindi gumagaling. Pero kahapon, ang sabi ng bata, simula nung kami ay nagpunta rito, you pray over me, I attended your mass, luminis ang kanyang katawan, wala ng trace ng psoriasis, pinagaling ang bata. I cannot heal. Hindi po ako pwedeng magpagaling. I cannot do that. As a matter of fact, I never remember touching or healing this man. Ang nagpapagaling ay ang Diyos. At lahat na nandito ngayon, kilala niya kayo. I'm sure of that. At kaya kayo nandito dahil ipinatawag kayo. Dahil alam niya na kayo ay may sakit. Alam niya na karamihan sa inyo nawawala ng pag-asa. Alam niya na karamihan dito sa inyo nalulungkot, naaawa sa sarili, hindi makatulog, nanghihina, umiiyak. At ang ating Panginoon ay tinugon ang inyong mga panalangin. Pinadala po ako dito upang sabihin sa inyo na may kagalingan sa inyong mga karamdaman. Amen. Ang pagpapagaling ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi isang magic. God's healing is not a magic. It's not my hands that heals. It is His love. Ang kanyang pagmamahal na dapat maramdaman ng lahat. Ang kanyang awa na dapat maunawaan ng lahat. That He has this mercy and heart for all. Mga kapatid, dapat nating alamin kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nung po ako'y kumakain, may isang babae, I think she's Chinese. Nagpa-pray at ang sabi, Father, may bukol ako dito sa aking dibdib, matagal na. Ang sabi ko, kapain mo ngayon, touch it now. The moment she touched yung bukol, the bukol instantly disappeared. Last week, no isang linggo, nandun po ako sa Samar at Leyte. Ganito rin kadami ang tao. Mayroon po doon bulag. Dalawang mata, hindi nakakakita. Kasama ko po ang dalawang obispo. With me, there are 2 bishops. Mga kapatid,
yung bulag na hindi na nakakakita, matapos ko pong i-pray over, nagliwanag ang kanyang mata at ito ang kanyang sabi sa akin, Father, ang pogi mo pala. Nakakita ang bulag. Kahit po ako ay nagugulat din. Hindi ko akalain na makikita ko ang mga bagay na ito sa panahon natin. Ang akala ko rin, katulad ninyo, ang mga bagay na ito ay naririnig, nababasa lamang sa Biblia noong panahon ni Jesus at hindi na magaganap uli. Mga kapatid, sa panahon natin, dahil sa pangako ni Jesus na hindi niya tayo iiwan at ito ang kaniyang sabi, kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa gitna natin. Ang ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos ay nakakakita sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at pagmamahal, kaya lahat na nandito ngayon ay makakatanggap ng biyaya galing sa langit dahil ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos. Ngayon pa lang, kanina po na ako'y kumakain, sabi ni Mang Mike, Father, sa tagal ko na dito sa Takurong, ngayon lang nagkasama-sama at nagtulong-tulong ang lahat. Dati kami hindi magka-isa-isa. Okay, bahala ka dito, bahala ako rito. Pero ngayon, Father, sa Healing Mass, lahat ng sektor, kahit government, kahit Couples for Christ, kahit mga Chinese, kahit mga kung ano-anong organization, Knights of Columbus, Rotary Club, nandito, nagkakaisa. Pwede palang mangyari na magkaroon ng isang activity na magkakaisa ang mga taga-Takurong at iyon ay ngayon at ito mismo ay kagalingan at ang ating Panginoon ay natutuwa sa nangyaring ito. Kaya bubuksan ng Diyos lalo sa inyong lahat ang langit para ang kanyang biyaya ay bumaba sa bawat isa na nandito ngayon at maramdaman ninyo ang kanyang pagmamahal. Maramdaman ninyo ang kanyang awa at maramdaman ninyo ang kanyang habag. Katulad ng sinabi ko, hindi ko po akalain na makikita ko ito. Nag-aral po ako sa Canada ng pagpapari. Bago po ako nag-aral sa Canada, ako po isang chemical engineer. I was already 35 when I became a priest. And today is a very special day for me. Sa akin mismo, napakahalaga ng araw na ito at dito ko pinagdiriwang ang first anniversary ng aming Foundation Day ng Missionaries of Mary, Mother of the Poor ngayong araw na ito. God allows me to start a congregation. Meron po kaming congregation ngayon ng mga pare at magpapare. Last year, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng erection ng bagong Pious Association, Missionaries of Mary, Mother of the Poor. At sa isang taon na pagkakatayo namin ng kongregasyong ito, mayroon na po kaming mahigit na 20 seminarista na gustong magpare. Kaya kailangan namin ng inyong panalangin para marami ang magpalaganap ng pagmamahal ng Diyos at magpaliwanag ng kanyang salita upang tayo'y magkaroon ng pag-asa sa ating buhay. Kung tatanungin ninyo ako, Father, paano mo nalaman mayroong kang gift ng healing? Bata pa po ako nung nalaman ko yan. Pagka-graduate ko ng high school, ako po ay nagsimba sa Quiapo. Nung po ako nagsimba sa Quiapo, may nakita akong isang babae. Yung pong babae na ito ay nakalatag ang katawan. She was lying on the floor. Naawa po ako sa kanya and I asked her,
"Ma'am, ano po ang nangyari sa inyo?" Ang sabi niya, Brother, hindi pa po ako nakakalakad. Paralyzed po ako ng 40 taon. Sa awa ko sa kanya, sabi ko, "Gusto mong i-pray over kita?" Hindi ko po ito ginagawa dati. I do not know how to pray over with people. Ang sabi niya, "Opo." Dinasal ko po ang dasal na aking alam. Ang alam ko lamang na dasal ay Ama namin, Aba Ginoong Maria at luwalhati. Nung pagkatapos ko pong hawakan at dasalan itong babaeng ito, siya po ay tumayo at naglakad. Natakot po ako. Ako po'y nagtatakbo. Ang sabi ko, nasisiraan yata ng ulo ang babaeng ito. So sabi ko sa nanay ko at sa tatay ko, pagka may babae na lumapit sa inyo, kumatok sa pinto, hinanap ako at sinabing siya'y nakalakad, matapos ko siyang i-pray over, pwede ba huwag kayong maniwala sa kanya dahil siya'y nasisiraan ng ulo? Hindi ko po matanggap na ako ay may gift ng healing. Hindi ko matanggap yung regalong ito ng Diyos. Hanggang bago po ako maordinahan, ako po, ang buong pamilya namin ay pumunta ng Canada. Bago po ako maordinahan, may nangyari na kagimbal-gimbal. Yung pong seminaryo at simbahang aking tinitirahan ay nag-imbita sa akin isang gabi na bisitahin ang isang babae na nagkaroon ng aneurysm at na-comatose. Dahil malakas ang isno, ang sabi ko, pwede ba bukas na lang ng umaga, bumalik ka dito, pupunta tayo sa ospital. Kinabukasan ng umaga, pumunta po yung babae na makakasama ko papuntang hospital para dalawin yung may sakit. Pero ang sabi niya, "Brother, namatay na siya kagabi. 12:00. Ngayong oras na ito, tatanggalin na ang kanyang organs. I-donate na. Kukunin ang mata, kukunin ang puso, kukunin ang kidney." Nagkaroon po ako ng guilt feelings. Ang sabi ko, sana bago tanggalin ang mga vital organs, mabisita ko man lang at maipagdasal. Dali-dali po kami pumunta sa ospital. Yun nga po ang aking ginawa. Pinagdasalan ko bago tanggalin ang mga organs. Alam niyo po ang nangyari? Nung hinawakan ko at pinagdasal itong patay na taong ito, siya po ay nabuhay, mumulat ang mata, hanggang ngayon buhay pa. More than 10 years na. Ang sabi po sa akin ng spiritual director ko ay ito, "Fernando, mayroong kang gift galing sa Diyos. Ikaw ay gagamiting instrumento. Yang gift na iyan ay hindi para sa iyo. Gamitin mo." Yun pong salitang yon ang nagbukas sa aking isip at puso na gamitin ang gift na ito. Dahil ang gift na ito ay hindi para sa akin. Kaya po ngayon, pag ako'y may sakit, pag ipinepray over ko ang aking sarili, hindi po ako nagaling. Hindi po ako number 1 skeptics sa mga pagpapagaling na ito. Kaya po ako nandito ngayon ay dahil kay Jesus. Gusto niya na kayong lahat ay mahipo, mahawakan, at para kayo'y makaramdam ng kanyang pagmamahal at kayo ay gumaling sa inyong mga karamdaman. Yan po ang ipinapagawa sa akin ng Diyos. Never in my life I admitted
na ako ang nagpapagaling dahil hindi po ako talaga. Hindi ko alam ang aking ginagawa at hindi ko alam kung paano matapos kong hiwakan ang kamay. At ngayon pa lamang nararamdaman ninyo ito sa lahat na nakakarinig. Marami na ang gumaling, marami na ang luminaw ang mata, marami na ang wala na sakit ng ulo, marami na ang walang bukol, marami na makakalakad, marami na sa inyo mga may cancer na wala ng cancer. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Maririnig nyo yan, makikita ninyo dahil wala pa akong misa na ginawa na walang gumaling. Wala pa akong natatandaang misa na aking ginawa o inofficiate na walang gumaling. Laging may gumagaling. Ang mga tao laging masaya. Ang mga tao laging gising. Dahil alam nila na buhay ang Diyos. Alam ninyo na ang Diyos ay nandito ngayon, nagpapaalala lang ako. Ang aking pong role is to remind you all that our God is alive. I want to remind you all that our God is here right now. Kung ang ating Diyos ay hindi buhay, walang kwenta ang ating pananampalataya at lahat nating ginagawa sa simbahan. Dahil ang ating Diyos ay buhay at tayo naniniwalang siya ay buhay, that's why there is this dynamism. Kaya kahit kayo naiinitan dyan, parang hindi mainit. Kahit kayo inaantok, dapat kayo natutulog. Lahat kayo'y gising. Bakit? Dahil ang ating Panginoon ay nandito at ipinauunawa sa inyong lahat na makakatanggap kayo ng pagpapala galing sa Kanya. At ang inyong mga karamdaman tulad ng sakit ng ulo, diabetes, wala na. Magaling na. Iba-iba ang pagpapagaling ng Diyos. More than anything, ang gusto ng Diyos ay mapalapit tayo sa Kanya. Kaya sabi sa akin, Father, lahat mo ba kami gagaling? Bakit hindi pa rin ako nakakalakad? Bakit masakit pa rin ang aking tuhod? In God's time. Lahat tayo gusto ng Diyos gumaling. Lahat tayo. Pero ang ating Panginoon may ginagawa na Kanyang pamamaraan. Baka kayo'y may galit pa sa dibdib. Baka kayo'y may kaaway. Baka kayo'y may masamang iniisip. Kailangan pa tayong magbagong buhay. Kailangan natin baguhin ang ating ugali. Baka kailangan hindi na tayo maging chismosa. Kaya kailangan hindi na kayo maging matapang. Baka kailangan hindi na kayo marunong manira ng kapwa. Baka gusto ng ating Panginoon, mangako kayo sa inyong sarili na mula ngayon kayo magsisimba na. Mula ngayon kayo tinatawag ng Diyos na maglilingkod na sa Kanya. Kasi mga kapatid, kung ang gift na ito ng healing ay para lang kayo'y gumaling, hindi naman kayo mapapalapit sa Kanya, ako mismo ang magnanalangin sa Panginoon, Lord, take this gift away from me. This is useless. Useless ang gift ng healing if this not lead into conversion. Useless ang inyong paggaling kung ang inyo namang buhay ay hindi mababago. Kaya kailangan maunawaan natin ang misteryong ito. We need to understand this mystery of God's gift of healing. That God's healing meaning wholeness. God's healing means salvation. Hindi kayo pagagalingin ng Diyos, mawawala ngayong arthritis, tapos ganyan ka pa rin pala. Galit ka palagi. Marami kang kaaway. Hindi ka nagpapatawad. So if you want really to experience the healing and the fullness of God's healing, we need to follow the commandments of the Lord. Baka kailangan makumpisal ka. Baka kailangan humingi tayo ng tawad sa Diyos. Dahil it's useless.
What God wants from us is eternal life. Ang gusto ng Diyos sa atin ay kaligayahan na hindi may bibigay ng mundo. Ang gusto ng atin ng Diyos, hindi lamang ikaw makalakad at mawala ang iyong asma, o mawala ang iyong ulcer, o basma, o rib fracture. Hindi lang yan ang gusto ng Diyos. Mas malalim pa dyan. Mas higit pa sa hinihingi ninyo ang kanyang ibibigay, and that is salvation. Not just the symptoms of UTI or high blood. That is nothing. But what God is expecting and willing for each and every one for us to happen, ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin, gagaling ang iyong liver problem, pero mula ngayon, magdadasal ka na. Mula ngayon, hindi na magiging matigas ang iyong dibdib. Matututo kang magpatawad. Mula ngayon, sasabihin mo sa iyong sarili, magsisimba na ako. Dahil po lagi ako'y nagpapasalamat sa Diyos tuwing ako magkakaroon ng healing mass. Everywhere in the world, it's packed like this. Everywhere, kahit sa Africa, kahit sa India, kahit sa Europe, kahit sa Amerika, tuwing po kung may healing mass, ganito karap ang tao. At sabi ko sa Diyos, Diyos ko po, salamat po. Nagkasakit ang maraming tao, kaya sila nagsisimba. Minsan kung di pa magkakasakit, hindi magsisimba. Do you think if it is not a healing mass that I am here, pipila kayo dito kanina pang umaga? No! Pagka po kayo nagmimisa sa Maynila, doon sa Monte Maria, ang mga tao, gabi pa lang ang misa ko, alas 10 ng umaga. Alam nyo, ang aming upuan ay 10,000. Alas 7 ng umaga, wala nang maupuan. Madaling araw pa lang, nandoon na lahat. Sabi ko, mga nasisiraan na yata ito ng ulo. Alam nyo namang alas 10, pero gusto nilang makaupo. Gusto nilang mahawakan. Pero ang Panginoon, siya ang magpapagaling sa inyo. Siya ang magpapagaling at ihipo sa inyong lahat. Dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya po ako nandito ngayon. At ako po ay naniniwala na ang araw na ito is a very special day. Naniniwala po ako dyan. First time ko dito sa Takurong. I do not know what to expect. Sabi ko, marami rin palang Katoliko at nagsisimba dito sa Takurong. First time, ang daming tao. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, pagalingin mo na po silang lahat, lalo na yung mga nandoon sa malayong malayo. Ikaw na makita, pagpalain kayo ng Diyos, yung mga nandoon. Sabi ko, Panginoon, basbasan mo po sila. Alam niyo ang misteryo ng awa ng Diyos? Kahapon, nandun kami sa radio program every Sunday. Meron po akong radio program 6 to 8 p.m. Radio Veritas. Veritas 846. Ang dami palang gumagaling sa mga nakikinig sa radyo. Ang dami. Meron po akong internet, yung tinatawag na cyberspace healing. Pagka po mayroon kayong internet, mababasa na doon, www.fatherfernando.com. Mayroon doong cyberspace healing. Ang dami rin gumagaling. Mayroon din po akong TV program, yung Healing Mass. Second and fourth Sunday, sa Channel 5. Third Sunday, sa Channel 2, alas 6 ng umaga.
ang dami ring gumagaling. Ang nagpapagaling ay ang Diyos at ang inyong pananampalataya. Kaya po ako nakita ito, kilala niyo yung lalaki na si Vice Mayor ng Davao, Vice Mayor Duterte. 2 weeks ago, inimbitahan niya ako dyan sa Davao. Kami kumakain, sabi niya, kaibigan niya raw si Kibuloy. Hindi ko naman po kilala si Kibuloy. Anyway, tapos sabi niya, Father, pagkatapos kong kumain, subukan nga natin ang power mo. Sabi ko, ano kaya ang susubukang power ko? Sabi ko sa kanya, wala akong power. Only God has power. Sabi ko, what do you mean? Mayroon ako dito ang treasurer, paralyzed. Pero kailangan ko ang kanyang pirma dahil 3 buwan na. Hindi na nakakapirma, isa ang aking treasurer. Marami na kaming babayaran at naka-stock na transaksyon. Ito, nandito siya. Pinalapit sa akin. O sige, pasulatin mo nga yan, papirmahin mo sa cheque. Sabi ko, hindi ako nagpapagaling, ang Panginoon. Sa pananampalataya mo at sa pananampalataya ng lalaking ito at sa kapangyarihan ni Jesus, makakasulat siya. Binigyan ko po ng papel, binigyan ko ng ballpen. Mga kapatid, sa harapan ni Duterte, nagsulat. First time ang paralyzed. Kumagulhol ng iyak, yung po ay presidente ng Honda, Mr. Te. Kinahaponan, sabi niya, Father, pupunta tayo sa television. I-announce mo ang iyong healing mas bukas, Linggo. Di nagpunta po kami sa radio program, yung Sunday, 8 a.m. Doon nag-imbita si Mayor Duterte ng mga tao at sinabi niya, ako mismo na nakita ng aking mata kung papaano itong paralyzed na treasurer ko na hindi nakakapirma, nagsulat right there and then. Yun nga po, mahigit na 50,000 tao ang dumating at ang aking pong pagtataka, sa dami-daming tao na yon, doon nagpakita ng katakot-takot na himala ang ating Panginoon. Halos lahat ng lumpo nakalakad, halos lahat ng bulag nakakita at mga bingi nakarinig. Sabi ko nga, mahal pala talaga ng Diyos ang mga taga Mindanao. Mahal ng Diyos ang mga taga Mindanao. Yun po ang nasabi ko sa aking sarili. At sabi ni Mayor Duterte sa akin, sa harapan ng kanyang mga tagapakinig, ngayon lamang ako bumili. At mula ngayon, hindi na ako magmumura. Sabi ng kanyang anak, which is so touching to me. Kasi bago po ako umalis, inakap siya ng kanyang anak na babae at ang sabi, Daddy, now I'm very proud of you because you are in the church. Dahil simula po nung araw na yon, itong si Mayor Duterte yung lalaki, si Rod, yung Vice Mayor ngayon ng Davao, sumunod na po ng sunod at umaten ng misa at nakinig na ng nakinig na kaganya sa kauna-unahan pa ng simbahan. Sa ating Diyos, walang imposible. Sa lahat na nandito ngayon, mga kapatid, yan ang aking mensahe. Sa ating Panginoon, walang imposible dahil mahal na mahal
kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tatayo na.